Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Jeneline Arcelias Intoy, the Chairperson of Pistales Agriculture Cooperative of Hampang, Argao, Cebu. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw ulit mga ka-agri. Kamusta po kayo? Narito po tayo ulit sa ating programa Maunlad na Pilipino kung saan hatid po namin sa inyo ang kaalaman, balita at talakayan na iikot syempre sa sektor ng agrikulturan. Syempre po, pinakamahalaga po nating communication na gagawin sa bawat araw natin, isang panalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyayang inyo ipinagkaloob. Naway lagi naming magamit ng tama ang mga kaloob na ito upang makatulong at makapagbigay liwanag sa iba. Gabayan po ninyo na maging tapat, mapagkumbaba at lagi nagpapasalamat ang bawat isa, kami pong lahat, sa lahat o bawat biyayang galing po sa inyo. Siyempre po, itinataas po namin ulit, Lord, ang simula, kabuuan hanggang sa paglapag ng programang ito. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, ang pagsusumikap ay nagbubukas ng maraming pintuan. Siyempre po, napakagandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Ella Arsiaga at ngayon ay araw po ng Sabado. Una po sa buwan ng Setyembre. Napakabilis po, bare months na po kaagad. At yan nga po, September 6. Welcome sa Season 7, Episode 36 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And of course, as usual po, as we welcome you sa panibagong episode na ito, maaring bagong salta po kayo. Kaya for your benefit, accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Ganyan din po sa pamamagitan ng Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV and of course sa talapitang 702 po sa AM band. And syempre po, always po, hindi po namin ito nais makaligtaan sa bawat episode natin namin sa inyo ang mga pagbati po namin sa lahat ng mga nag-iiwan po ng kani-kanila mga mensahe sa ating programa. Of course, bukod sa kanila, we understand na yung iba po sa inyo might be busy, preparing for a long day, maaga ang start ng inyong umaga. So, magandang umaga din po sa inyo. Thank you so much po at napili po ninyo magstay dito sa ating program. We do hope na as you go through po sa mga segments, ipapakilala din po namin sa inyo maya-maya lamang, ay uwi po kayo ng bagong kaalaman. Yun po talaga yung isa sa mga nais po namin mangyari sa mga listeners. So, thank you so much po sa inyo. And of course, ito nga po, ang ating mga nag-comment, syempre, first honor po. More often than not. Si Ma'am Helen Arellano po, magandang umaga. Tama po, di nila sinukuha ng pagbabago. Iyon yun sa Pestales po ito kung saan ay itinampok po natin ito sa ating nakaraang episode para po sa mga hindi nakatunghay, napakaganda po nung inspiration hatid sa atin ni Ma'am Braveheart Jane Entoy. So greetings po Ma'am Jane, thank you so much po for sharing with us yung ating story. Sabi nga po ni Ma'am Helen Arellano, never surrender talaga. Hello again sa mga magsasaka, ingat palagi kayo. And of course,
Meron din pong iniwang mensahe si Ma'am Leonida Telas sa Kada Rubio. Good Saturday morning po, Ma'am LR Shag, at sa lahat ng maunad na Filipino listeners, advance or rather belated happy birthday kay Jacob Ephraim Siscar noong August 31. Belated happy birthday sa apo ni Ma'am Leonida Tela Sacada Rubio. And of course, magandang umaga or magandang araw, Miss Ella from Casters, sa lahat na nakikinig sa MNP. Ingat po kayo palagi. At bumabati ng napakagandang umaga ang mga sumusunod, sina Jennifer Arili Cristalino sa Tingin, Perlita Hinahon Takneng Novelo, Ma'am Liwayway Atienza, Lita G. Peran, Ronald Young, Shay Concepcion, Lina Umali, Evangeline Manggubat, Rosalie Centillas, Lizelle Pahimalan, Sir Epifanio Salvador, Ma'am Arsenia Reyes, Mirano Capilio, yon, magandang umaga po, and of course kay Ma'am Rosa Arigin. And of course for this morning, hatid po sa atin katuwang ng Agricultural Training Institute. Yan, maaari po sa mga nakikinig sa inyo sa aming program, hindi na po lingid sa inyo ng training arm po ng Department of Agriculture ay ang Agricultural Training Institute, at kasama po natin sila every other week sa ating program through their segment na kung tawagin po ay Agri On Air. So for this morning, at tatalakayin po natin ay ang ating tungkol sa bukid ng AR Santiago Agri-Fishery Farm and Training Center Incorporated na matatagpuan sa Agadanan, San Mateo, Isabela. At para po yan or mula po iyan sa mismong perspektibo or yung side po ng POV ng outstanding fisher folk para po sa aquaculture noong 50th Gawad Saka Parangal para sa mga natatanging magsasaka at mangingisda. So, yun nga po, no, si Sir Arnel Santiago po ang ating tinutukoy para po ito sa aquaculture. Kanyang natanggap na pagkilala sa Gawad Saka, ang highest or most prestigious na award parang event yan ng mga nasa sektor ng agrikultura. And syempre, bukod po dyan, tunghayan din ng Regions on the Go, gayon din ng Unlad Komunidad katuwang ang DA Philippine Rural Development Project at ang ating Agri-Trivia segment na Batid Ba Ninyo. Siyempre po lahat ng yan at higit pa hatid po namin sa inyo isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At hatid po sa atin ang ating mga kasamahan mula sa Cordillera Administrative Region, Calabarzon, and of course, sa Zamboanga Peninsula ang ating Regions on the Go. Ipinahayag ng 27 farmer cooperatives and associations ng Baguio City ang kanilang mga hinaing kay Senator Francis Kiko Pangilinan, chairperson ng Senate Committee on Food, Agriculture and Agrarian Reform, sa pamamagitan ng dialogo noong Agosto 28. Katuwang dito ang Department of Agriculture Cordillera at City Veterinary and Agriculture Office. Layunin ng pulong na higit pang palakasin ang sektor ng agrikultura sa lungsod. Kabilang sa mga isyong idinulog ng mga magsasaka ay ang pinasimpleng proseso at pinalawig na termino ng pagbabayad para sa agricultural loans, pagpapalawak ng crop insurance sa saklaw pati makinarya, greenhouse at iba pang materyales, at agarang tulong pinansyal tuwing may kalamidad. Hiling din nila ang pagtatayo ng karagdagang seed banks para sa mabilis na pagbangon ng produksyon. Tiniyak ni Senator Pangilinan na agad itong susuriin at aaksyonan ng kanyang komite. Ipapanukala rin niya ang mas mataas na pondo para sa Philippine Crop Insurance Corporation at pinag-aaralan ng pagbibigay ng tulong pinansyal na tulad ng TUPAD program. So kung meron mang ganun, yun ang paglalaban natin sa budget. Kung uunahin ninyo yung pagtutulungan, tulungan natin yung mga napapakain sa atin. Dapat mabigyan talaga ng agarang assistance para makapagtanim ulit. Dahil ang mga magsasaka, magtatanim ulit yan. Bigyan na lang ng sapat na suporta para makapagtanim ulit. Dagdag pa niya,
Kailangang ayusin ang supply chain at bawasan ang middlemen upang mas kumita ang magsasaka at bumaba ang presyo para sa mga mamimili. Nanawagan din siya ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagpapatibay ng Sagip Saka Act na nag-aata sa gobyerno na direktang bumili ng produkto mula sa mga magsasaka sa tamang presyo. Binigyang diin naman ni DACAR Regional Executive Director Janilyn M. Dawayan ang kahalagahan ng Good Agricultural Practices o GAP certification upang matiyak ang ligtas at dekalidad na produkto para sa merkado. Para sa DA Cordillera, CJ Waitan, nag-uulat. YFC Information Campaign ng DA4A nilahukan ng 40 mag-aaral sa BSU Lubo. 40 mag-aaral mula sa Batangas State University sa Lubo, Batangas ang lumahok sa orientasyon o information campaign ukol sa Young Farmers Challenge na isinagawa ng Department of Agriculture Calabarzon Agribusiness and Marketing Assistance Division noong 29 ng Agosto taong kasalukuyan. Layo nitong hikayatin ng mga kabataan at bigyan sila ng inspirasyon na sumali sa YFC, isang kompetisyon na inilunsad ng kagawaran para sa mga kabataang nais tahakin ang sektor ng agrikultura. Dito ay maaari silang magkamit ng tulong pinansyal bilang suporta sa kanilang agribusiness kapag sila ay nanalo. Isa-isang nagbigay ng ideya ang mga mag-aaral ng kani-kanilang naiisip na agribusiness na binigyan ng komento ng mga teknikal na kawani kung paano pa mas mapapaunlad ito. Ani Jacqueline Bisco mula sa bayan ng Taysan, nabuksan ang isipan nila sa mga oportunidad gaya ng YFC sa labas ng eskwelahan. At kahit na nag-aaral pa lamang sila sa ilalim ng kurso sa larangan agrikultura, ay tinutulungan sila ng kagawaran at ng institusyon na mangarapan ng mas malaki para sa industriya. Samantala, aabangan ang ganito pang katulad na aktibidad sa iba pang parte ng rehiyon upang patuloy na makahikayat pa ng maraming kabataan na makiisa sa pagpapaunlad ng agrikultura sa bansa. Inaasahan naman ang pagsusumite ng mga kabataan ng kanilang requirement para sa YFC hanggang ika-23 ng Setyembre. Ito si Carlo Basister para sa Balitang Sakahan ng Calabarzon. Ang Kagawaran ng Agrikultura sa Rehiyon 9 ay nagsagawa ng isang serye ng Rice Information Caravan sa probinsya ng Zamboanga, Sibugay mula Agosto 27 hanggang 29, 2025. Ang caravan ay isinagawa sa mga munisipalidad ng Diplahan, Kabasalan at Mabuhay. Hindi bababa sa 100 na mga magsasaka ng palay sa bawat munisipalidad ang dumalo sa caravan. Ang mga update sa programa ng palay, RSBSA, F2C2, PhilGAP, Balanced Fertilization, Soil Tests, Pests and Diseases at AMIA ay ipinakita ng iba't ibang tagapagsalita. Ang mga magsasaka ng palay ay binigyan din ng iba't ibang IEC materials, Trichoderma harzianum at biocontrol agents sa panahon ng caravan. Nagbabalita mula sa Zamboanga Peninsula, Ednon. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At para sa edisyong ito ng Agri On Air, para po sa mga first time na ito'y naririnig, ito po ay segment kung saan katuwang po natin ng ating Agricultural Training Institute ng Department of Agriculture, mga ka-agri, para po sa araw na ito, makasama natin ang isa po sa ating mga kinilala po sa 50th Gawad Saka, parangal sa mga natatanging magsasaka at mangingisda para po sa ating outstanding fisher folk or aquaculture po, ang owner ng AR Santiago Agri-Fishery Farm and Training Center Incorporated na base po sa Gadanan, San Mateo, Isabela. Walang iba kundi si Ginoong Arnel Santiago. Welcome po sa ating program, Sir Arnel. Kamusta po kayo? Buti naman po, ma'am. Ayun, thank you po so much sa inyong pagpapaunlak sa ating panayam ngayong araw na ito. Siyempre, ang ganda po ng namin sa inyo, ng bungad namin sa inyo, nais po naming marinig kasama ng ating mga taga-subaybay. Sir Arnel, paano po ba tayo nag-start sa inyong journey po sa pagsasaka? Una sa lahat, gusto kong magpakilala muna sa inyo. Ako po pala si Arnel Santiago. 60 years old, may-ari ng AR Santiago Agri-Fishery Farm and Training Center na matatagpo dito sa Gagdanan, San Mateo, Isabela. Ako po ay nagtapos sa kolehiyo sa kursong commercial. Ako po ay accredited ng BIFAR as Tilapia Fingerlings Producer, accredited ng ATI as Learning Site for Agriculture at TESDA accredited as Farm School. Bali ang tanong ni ma'am ay kung paano ako nag-start sa journey sa farming. Yes.
Aking paglalakbay sa at pangisda ay nagsimula hindi sa yaman o malaking puhunan, kundi sa simpleng interes at pangailangan upang matustusan ang kambuhayan ng aking pamilya. Paglipas ng panahon, aking napagtanto ng agrikultura ay hindi lamang trabaho. Ito ay buhay, kabuhayan at pag-asa para sa bawat Pilipino. Kaya noong 1993, nagsimula ko sa isang maliit na akbang ang pagpapagawa ng 800 square meters na grow-out pan. Isang taon ang lumipas, napansin ko ang kakulangan ng tilapia, ang patuloy na pag-aaral sa pagpapalawak ng aking kalaman. Sumali ako sa iba't ibang pagsasanay ng API at DPAR ang matutunan ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka at pangingisda. At nang natutunan ko, aking isinabuhay at higit sa lahat, aking ibinabahagi sa iba. Pagkat para sa akin, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kung ano ang aking naabot, hindi sa kung ilan ang natulungan at nabigyan ng inspirasyon. Kaya ngayon, patuloy akong nagsusumikap, hindi lamang para sa sarili kong kabuhayan, kundi para sa mas maliwanag na kinabukasan ng agrikultura at pangisda sa ating bansa. Ayun. Ang ganda po, nung una pa lang po ng ating panayam ay talagang nakapagbabahagi na po kayo na inyong wisdom sa inyong journey sa pagsasaka, pangisda. Sir Arnel, dito po sa ating pag-uumpisa ng ating AR Santiago Agri-Fishery Farm and Training Center ay sabi niyo, di ba parang sort of inspiration dun sa mga kapwa po natin sa sektor ng agrikultura. At with that, pwede po ba nating i-inspire sila further? Paano po ba nabuo itong ating agri-fishery farm at kalaunay at training center na din po? Paano po ba yan, sir? May lugar po ba talaga kayo para dyan? Nabili po ba siya? Gano'n po ba yan kaluwang po, sir, para po sa benepisyo ng ating mga nakikinig? Bale, ang lupa po namin ay kombinasyon ng mana at napundar mula sa sariling sipag. Ang 2.8 hektarya ay mana namin sa mahal naming mga magulang at 5.3 naman ang nabili namin sa paglipas ng panahon. Kaya sa kabuuan po ay 8.1 hectares. Kaya mula rito may 1.7 hectares ang palaisdaan at ito ang pangunahing naming produkto dito sa farm. Ang aming farm ay ito ay palay, isda, livestock at gulay para masulit ang lupa at magkaroon ng iba't ibang pagkakakitaan. At tuwang ko dito ang aking pamilya at ang mga dedikadong trabahador na tumutulong sa araw-araw na gawain sa sama-samang pagsisikap na papanatili naming masakatuloy ang produksyon. Ayan. Kaya ngayon, nagiging focus ko na rin po ang aming farm ng TESDA accredited. Talagang iba po kapag may mga katuwang po tayo sa ating farm. So para mas napapagaan po yung inyong gawain dyan. Nakakatuwa naman po mapakinggan yun, Sir Arnel. At dahil nga po dyan, sa ating pagbubukas po ng panayam ngayong araw na ito, nabanggit po natin na kayo po ay pinarangalan bilang national winner ng 50th Gawad Saka. Ayun po, nasa ating mga natatanging magsasaka at mangisda para po sa kategorya na Outstanding Fisher Folk sa Aquaculture. So with that, sir, pwede po bang ikwento nyo sa amin yung kamusta po kayo, yung experience niyo po? Ito po ba'y parang nakaka-excite para sa inyo nung nag-ano po sa awarding ceremony, attend? Yes po, ma'am. Sobrang pasalamat at kagalakan ng aking naramdaman nang malaman kong napila ko bilang Outstanding Fisher Folk Aquaculture category sa national level. Okay, sandali lang, magbabalik ang maunlad na Pilipino makalipas ang ilang sandali. Hindi madali ang landas ng organiko, pero sa dulo nito, tagumpay ang nakatago. Buhay ng magsasaka, konsumer ay pinapahalagahan para sa kinabukasan. Huwag tayong ihinto sa OA. May rason ang bawat hirap, may halaga sa puso. Kita umapaw pa, kaya't huwag nang magkatubili. Halina sumama, tayo ay mag-ani. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa halika na maki.
gusto ko ay sobrang okay dito sa kay kaya halika na halina't kumita sa organikong agrikultura. Para sa bata, para sa lolo at lola, sa mundong protektado tayong simula. Ikaw ay kasama rito sa organikong agrikultura, may tunay na kasaganahan. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa kay kaya halika na halina't kumita sa organikong agrikultura. Organikong agrikultura. Kinabukas ay sigurado ka. Okay sa katuwang ng ang NOAA. Problema ngayon sa sektor ng paghahayupan ang mababang kahusayan sa AI. Kung magpapatuloy ito, malabo nang tumaas pa ang produksyon ng gatas sa bansa. Sana may makatulong sa akin para mabuntis naman itong kalabaw ko. Ha? Kapangyarihan ng AI! Saniban mo ako! Ah! Wag nang mabahala! Parating na ako! Ha? Super Kai? Salamat at tumating ka. Sa bisa ng kapangyarihan ng AI at ng aking husay, magbubuntis ka, kalabaw! Maraming salamat, Super Kai. Isa ka talaga maasahang kaibigan. Para sa mabisang AI, tawagin si Super Kai! Malakas na uri ng kalabaw sa bagong Pilipinas. Super Kai! Uy! Nakain mo to, Junjun! Hala, ano yun? Halimaw ba yun? Tatakbo ba tayo, Junjun? Tatahulan ko ba? Ano gagawin natin? Chub! Okay ka lang? Bunso, tandaan mo lagi. Para hindi ka makagat, maging maingat. Kapag natatakot si Chub, lumayo ka muna. Kausapin mo siya ng malambing. Chub! At dalhin mo siya sa bahay niya. Uwi ka muna! Oo nga, sige. Hindi nakakatakot dito. Salamat, Junjun! Hindi na ako ganun kakabado. Pero uy, huwag ka muna alis ha. Maging maingat pag natatakot ang aso. Para iwas kagat at kalmot. Basta wais, iwas rabies. Mayroon akong sikreto kung paano sumaya. Simple lang ang sasabihin, basta't kumain ka ng prutas at gulay, pampahaba ng buhay. Magtanim ng may kainin ka. May kamatis, kalabasa, kamote at kangkong. May gabi, saluyot, okra at talong. Lalakas at sisigla, kutis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. Pinakbet at ensalada, chapsuy at dinengdeng. Masarap na lumpiang upo, di kailangang lutuin. May tinola at malunggay, may kare-kareng gulay. Nakakatakam pa rin. Kumain ng gulay, katawan
katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo ay mahalaga. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo ay mahalaga. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Welcome back po sa ating discussion para po sa bahagi ito ng ating programa. Napakahalaga po, no, Sir Arnel. Base po sa inyong mga nabanggit na pinagdaanan, yung mga documents po na kailangan ninyong ihanda or ipasa, na mahalagang mahalaga para hindi po mahihirapan yung mag-aasikaso na meron talaga kayong dokumento or yung nakatago na siya, yung parang existing po yung records. Kasi ang hirap naman na kung kailan nagkakagilapan na, saka pala maghahanap. Kaya napakalaking bagay po talaga para po sa ating mga, may mga agri-fishery din po na farm. Yung may mga ganito po tayo klaseng mga records. So malaking tulong po nung kayo nag-aasikaso na. So tulong-tulong din po kayo nung sinasubmit na po ito, sir. Yes po, ma'am. Oo. Ayun nga po. At syempre, obviously, na successful yung inyong nag-bear po ng fruit, yung inyong pag-asikasa ng mga papeles. At paano niyo po bang masasabi na ito po'y mahalaga, yung significance po nitong pagkakapanalo po ninyo para sa inyo? Nabanggit po ninyo, hindi po ito para lang sa inyo. Pero yun nga po, just to elaborate, para po kanino ninyo ito inaalay? Lagi po ng aming kabuhayan at komunidad. Dahil sa pagkilalang ito, mas lumawak ang aming merkado. Hindi na lamang sa region to, kundi umabot na rin sa ibang mga region ang aming produkto. Noong nito, dumami yung at mas tumatang tiwala ng mga kliyente sa kalidad ng aming pinilya. Ang paglago ng merkado ay nagbigay daan upang makagbigay kami ng mas maraming trabaho sa aming lugar at makapagbahagi ng kalaman sa iba pang mangisda na nais matuto ng makabagong pamamaraan at kultura. Kasabay nito, pinalabak din ng parangal na ito sa aming Ayun. At syempre, nabanggit niyo po isa sa mga katangiang inyong ipinamalas, sir, ay ang sipag. Dahil balita po namin, kayo po ay ang ating pong Agri-Fishery Farm at Training Center ay isa ding ATI accredited learning site. Hindi ito nangyari nang nagising lang kayo na ganito na, sir. Ibig sabihin, tininabaho po ninyo ito para kayo po ay ma-accredit. Pwede po ba nating mabanggit kailan po kayo naging ganap na ATI accredited learning site? At paano po ba yung kwento na nag-start po kayo sa inyong partnership with ATI Cagayan Valley? Yes po, ma'am. Bale ko po ay naging magsaprang scientista ng TICARD at ngayon ay supervisor ng ATI. Ito po ang naging daan upang ko po ay nag-credit noong 2019 ang aming farm business for agriculture. Kasi po kong pagkikisali sa mga training sa aming partnership po sa ATI. Yun. At talaga namang nabubuksan pa lalo ang ating kaalaman. Kayo din po pala yung magsasaka-scientista. At dahil dyan, meron po bang, kumaga, meron po ba kayo mapoprovide na contact details para po kunwari, isa po kong farmer or agri-enthusiast. Paano ko po ba kayo makakontakt kung kayo po yung nais kong dulugan ng mga katanungan o mapuntahan po yung farm kung gusto ko pong bumisita? So, bali, aming farm ay bukas para sa lahat po. Maaari po kayong pumunta mismo sa AR Santiago Fish Farm na matatagpuan sa Purok 5, Gatanan, Palma, Isabela, Region 2. May Facebook page rin po kami, AR Santiago Agri-Fishery Farm. At active din kami sa Messenger at others. Ibibenta rin kami online para sa mga interesado na
Ayun, talagang kompleto po ito mga kababayan, mga ka-agri na nakikinig po sa bahaging ito ng ating programa. Matatagpuan po sila sa kanilang social media page. So wag po kayo mag-atubili sa inyong libreng panahon. Dalawin niyo po ito at kung malapit po kayo sa kanilang farm ay dumalaw na rin po kayo. So Sir Arnel, as we end with our interview para sa araw na ito, baka may nais po kayo ipaabot na kahit maikling mensahe po sa ating mga listeners, syempre, lalo na po dyan sa mga kababayan natin sa Isabela at sa buong Cagayan Valley. Sa mga kababayan ko, huwag nating maliitin ang pagsasaka at pangingisda. Mahalaga ang papel natin sa pagpapalakas ng fishing industry ng bansa sa food security program ng government. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Ikinabukasan sa larangan ng aquaculture kung tayo ay magiging masipag, mapag-aral at bukas na makabagong teknolohiya. Sa mga nais naman pasukin ng ganitong negosyo, huwag po kayong magkatibiling lumapit sa atin. Yung lingkod ay handang tumulong, lalo na sa teknikal na aspeto ng tilapia hatchery. Nandito po ako upang gabayan kayo dahil naniniwala ko ng tagumpay ay mas matamis kapag ito ay naibabahagi sa iba. Oh, ang ganda po nun. Ang tagumpay ay mas nagiging epektibo po, no, ayon sa pagkakaintindi ko lang. Kung ito'y naibahagi po natin sa iba. Thank you so much po sa ating panauhin ngayong araw na ito. Walang iba kundi ang ating owner ng AR Santiago Agri-Fishery Farm and Training Center Incorporated sa Gadanan, San Mateo. Yan, sabi ni Sir, sa Isabela. At syempre, ang ating isa po sa mga kinilala sa 50th Gawad Saka, the golden year of Gawad Saka, parangal sa mga natatanging magsasaka at mangisda para sa outstanding fisher folk sa aquaculture. We are so happy and proud na makasama po kayo sa ating segment na ito through the Agricultural Training Institute, ang Agri On Air. Once again, maraming salamat, Mr. Arnel Santiago. Yes po, Mata. Ako po ay lubos na nagpapasalamat din sa inyo, Ma'am Ella, sa inyong hintilan. Bigyan ako ng pagkataong maging bahagi sa inyong napakagandang programang Maunlad na Pilipino. Pamagitan ng DETI, siyang gumagabay sa amin bilang LSA operator. Salamat po sa ETI, DPAR, SDA at sa lahat ng ahensyang tumutulong sa akin. Maraming salamat sa patuloy na suporta at tiwala. Maraming salamat po at magandang buhay po sa ating lahat. At narito naman po ang bahagi ng Unlad Komunidad dito sa ating programa. Katuwang po natin dito ang Philippine Rural Development Project. Ngayong umaga, dito sa Unlad Komunidad, pakinggan natin ang testimonya ni na Erlinda de los Santos at Iluminada de Lima ukol sa seaweed production and post-harvest facility ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP sa Coron, Palawan. Ang Philippine Rural Development Project ay isang proyekto sa ilalim ng kagawaran ng pagsasaka na naglalayong maitaas ang ani at kita ng ating mga magsasaka at mangingisda. Nitong ika-10 ng Hulyo 2025 ay formal na ito-turn over sa Calamianes Seaweeds Marketing Cooperative o CSMC ang proyektong pangkabuhayan na Seaweed Production and Post-Harvest Facility. Ito ay nagkakahalaga ng higit kumulang 15 milyong piso at nagkakaloob ng isang warehouse, landing facility, hauling van, solar dryer, fabricated compressing equipment at iba't ibang kagamitan para sa produksyon ng seaweeds. Ayon sa mga miyembro ng CSMC na sina Erlinda de los Santos at Iluminada de Lima, malaking tulong ang nasabing proyektong pangkabuhayan sa kanilang pagtatanim at pagbebenta ng seaweed. Noon po kami, basta lang po kami nagsiseaweed, wala kaming buyer, wala rin po kami nagbigay ng suporta para sa pagtatanim. Basta kami po nagtatanim lang ng tambalang na kung may magbili, salamat. Pagka po wala, start. O kaya hindi ba ma'am, wala na, natatapon na lang kasi nasisira na. Ma'am, may bahay-bahay kami doon sa dagat. Doon po namin binibilad. Sa paggawa ma'am ng bahay-bahay, talaga sarili lang po namin, kami lang po ang gumagawa. Kami po ang nagpaputol ng kahoy, lahat ng gagamitin po sa paggawa ng bahay-bahay, kami lang po ang nagpapangpunga. Tapos kung medyo may pera, makabintan sa pala, nasa upaling kami sa mga lalaki. Kaya kayo ma'am, kami mga babae, natutupo ma'am kami magawa ng bahay-bahay sa dagat, magpaputol ng mga gagamitin, magkabit,
Po, ganun ang namin. Para lang po may anuhan kami, may bilaran at saka ma'am, yung luna po ma'am kami magatali. Unang-una po ma'am noon sa amin, kami bayanihan doon sa budiga namin sa baba sa tabi ng playa. May nagdadala ng kahoy. Kami po ma'am na mga babae nagapala ng mga buhangin bago nagalagay sa sako. Dadalhin namin doon sa gagawin namin po budiga. Nahirap talaga ma'am. Yung budiga po namin ma'am, lang yari sa mga kahoy-kahoy. Pawid lang po ma'am. Mas malaking kwanto ng solar dryer. Kasi ma'am, yung bahay-bahay namin ma'am noon, walang atik. Basta sahig lang. Lalagyan lang namin ng atik yung trapal pagka may bibilad kami. Tapos pagka wala na, tatanggalin yung trapal kasi ma'am, mapupunit, masisira. Kaya hindi po katulad ngayon na ma'am talagang napakaganda ma'am at saka maaluan po para sa amin na nagsisail. Sabi nga po namin, ni sa panaginip ma'am, hindi po namin inakala na magkakaroon kami ng ganito ka ganda at saka talagang warehouse. Saka talaga dito ma'am, safe ma'am ang lahat namin po mga gamit. Kasi nung doon sa warehouse namin sa baba, pwede pa po yun lagi po kaming nawawalan, hindi nanakaw. Kasi nabubutas yung dingding, binubutas ng kumukuha ng mga gamit namin doon sa warehouse namin. Ay dito po ma'am talagang safe ma'am ang lahat ng mga gamit. Ayos na rin po ma'am, wala kami ng problema sa lalagyan namin ng mga sewage na tuyo. Hindi na kami mag-problema kung mababasa ang mga sewage namin. Ito na nakita na lang po. Maganda na, may truck na kami pagsabi. Dan, akutin mo na yung tambalan dito. Deliver na kayo. Kahit hindi pa i-deliver ma'am, basta marami na tuyo doon sa mga bahay-bahay namin. Sabi, Dan, akutin mo na ito. Dalay na natin sa site. Yung tawag kasi namin yung site. Talagang hindi kami pirsado. Kasi pag sabing schedule na kung kailan namin i-deliver, makukuha po namin kaganang oras namin na hindi kami mamaapura. Hindi katulad nagahiram lang kami noon. Magpapasalamat po mama ko sa PRDP kasi malaking tulong niya sa amin na hindi na kami ngayon mamurugilma na magbayan niya na naman kami magawa ng mga pawid kasi yung lalagyan namin ng tambalang ay tagulan na naman. Hindi na kami problema kasi may malaki na kami budiga. Salamat po. Ang sabi ko lang po, maraming salamat po talaga sa PRDP at sa lahat na po ng tumulong sa amin na para po maibigay sa amin ito. Napakalaking tulong po ito para sa amin na mga magsisiwid. Lalo na po kami po nagsisiwid ay mga babae lang. Nahirapan po kami, pero ngayon po na mayroon na po kami warehouse, mayroon na po kami truck, mayroon na po kami clothing. Napakagana po para sa amin ang magtanim ng sili. Kaya napakalaking tulong po talaga ito. Hindi lang po malaking tulong po ito binigay sa amin ng PRDP. Kaya naiiyak po ako sa tuwa. Dahil ang mga nagpakinabang po dito, katulad ko rin po mga mahihirap na nagsisika po na hanap buhay makatulong po sa kanilang pamilya. Kaya maraming salamat po at tuwang-tuwa po kami lahat na kami po rin nabigyan. Ang seaweed production and post-harvest facility ay isa lang sa maraming interbensyon ng DAPRDP. Para sa iba pang mga proyekto ng DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, enabling communities, expanding opportunities. At muli pa, abangan ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP tutok lang sa Unlad Komunidad. Dito pa rin po sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. At syempre, right after ng Unlad Komunidad, hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri-Trivia segment. Happy Burr-months mga kaagapay at mga kaagri, at ngayon nga ay nasa buwan na tayo ng Setyembre.
At kahit bare months na, ay patuloy pa rin ang kagawaran ng agrikultura sa pagsasagawa ng mga programa at proyekto para sa ikauunlad ng sektor. At dahil dyan, dumako na tayo sa ating Agri-Trivia segment, ang Batid ba ninyo? Alam ba ninyo na hindi lamang mga magsasaka, kundi pati ang ating mga mangingisda at manggagawa sa sektor ng pangisdaan ay makikinabang na rin ngayon sa 20 peso rice program ng pamahalaan? Ito ay sa ilalim ng Benteng Bigas meron na ang flagship food program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong magbigay ng abot-kayang bigas sa mga pinaka-nangangailangan nating mga kababayan. Pinalawak na ang programa sa mga pangunahing pantalan ng isda gaya ng Navotas Fish Complex sa Metro Manila, Suwal Fish Port sa Pangasinan at Lucena Fish Port Complex sa Quezon. Sa pamamagitan ng kanilang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA-ID, Fisher Folk Registration System o FishRID o QR code mula sa online registration, makakabili ang ating mga mangingisda ng bigas sa halagang 20 piso kada kilo, kalahati ng karaniwang presyo sa merkado. Bawat benepisyaryo ay maaaring bumili ng hanggang 10 kilo kada buwan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Pichu Laurel Jr., target ng programa na maabot ang 15 milyong kabahayan sa taong 2026 sa susunod na taon na ito at ipagpapatuloy hanggang sa pagtatapos ng termino ng Pangulo sa 2028. Kasabay nito, isinasapinal na rin ang QR code system para masubaybayan ang pagbili at mas maintindihan ang consumption patterns at supply needs ng bawat lugar. Mula ng unang ilunsad noong Mayo 2025, umabot na sa 212 sites sa buong bansa ang programa at nakatulong na sa mahigit 500,000 benepisyaryo. Sa murang bigas na kada 20 peso kada kilo, mas gumagaan ang buhay ng ating mga mangingisda at mas tumitibay ang seguridad sa pagkain ng bansa. O ngayon, alam nyo na. At iyan po ang ating Agri-Trivia segment. Ito po si Ira Cruz. Ayan. So, syempre po, para sa buwan ng Setyembre, meron na po mga paunang gawain as we have already announced sa mga previous episodes po natin. Ito'y katuwang po natin ang Philippine Statistics Authority para sa impormasyong ito patungkol sa National Community-Based Monitoring System Convention, kauna-unahan po. At sa buong buwan ng Oktubre, ang 36th National Statistics Month. Sa unang linggo po nito ay idadaos ang 16th National Convention on Statistics para po sa mga opisyal na anunsyo. Kaugnay po niya magtungo lamang sa mga, of course, equally official po nila na mga accounts para sa Philippine Statistics Authority. Kaugnay po ito ng National Statistics Month. Muli po, maraming salamat po sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran sa pamamagitan ng Maunlad na Pilipino. Ito po ay programang pang-radio hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division at para po sa pagkain kaisipan. Mula sa Aklat ng mga taga-Filipos, 3 kabanata, talata 8 hanggang 9. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya.
Lord, thank you so much po sa pagkakataon na makakapagbahagi po sa inyo ng ating pagkain kaisipan para sa episode na ito mula po sa Department of Agriculture. Inyong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Thank you so much po once again sa aming DZAS family para po sa bawat pogi. Parang nahilig po ako sa salitang yun. Poging episode. Ibig sabihin ko baga pulido at maayos po ang ating flow. Thank you so much po. And of course, sa inyo po mga tagapakinig, maraming salamat sa pagsama po sa amin ngayong umaga. Sana next week ulit, ganyan ulit po tayo, ha? Thank you so much po. Let us know sa aming email sa afin@mail.va.gov.ph kung meron po tayong mga requested topics, mga comments po, mga anything na message po siguro in nature you wanna say po sa amin. We would love to read your messages, or kung meron po kayo mga inaabangan topics or gustong malaman, we will try our best to coordinate para po maihatid namin yun sa inyo. And of course, next Saturday po ulit, samahan nyo kami ulit sa ganap ng ika-alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. And of course, katuwang po ang lahat na naghahatid sa inyo ng programang ito, kabilang si Ma'am Ira Cruz. Ito po ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. At syempre katuwang po ang ating istasyon, Until All Have Heard. Ako po, si Ella Arsiaga, nagsasabi na enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.